Magandang hapon mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakinggan ang inyong lingkod, Kiko Barraco. At ito po ang programa kung saan tatalakayin natin mga ka-vibes. Iisa-isahin natin ang mga natalakay at pinag-usapan sa nakalipas na 3 araw ng impeachment trial. Muli, ito ang Inside the Trial Special Report. Inside the Trial Special Report mga ka-vibes. At sa mga nakalipas na araw mga ka-vibes, mainit ng naging diskurso o usapan sa loob ng Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At para mas maintindihan natin mga ka-vibes, ano nga ba ang pinagtalakayan, pinagdebatihan ng prosecution, ng depensa at syempre ng kasama ang mga senator judges, sasamahan tayo ngayong araw o ngayong hapon si Attorney Michael Yusinko, isang constitutional analyst. Magandang hapon po, Attorney Yusinko. Magandang hapon sa iyo, Kiko Barraco. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon sa Good Vibes Radio. Ayan, maraming una sa lahat, Attorney, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin para sa interview na ito, para nang sa ganun malinawan ng ating mga nakikinig, tagapakinig kung ano ba itong nangyayari sa impeachment trial. Ngayon, Attorney Yusinko, para madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig itong nagaganap na impeachment trial, itong nakalipas sa 3 araw ni VP Sara. Balikan natin yung nangyari, Attorney, noong unang araw nung Lunes, July 6. Sa unang araw pa lang, Attorney Yusinko, nagkaroon na ng mainit na usapan tungkol sa kung sino ang magpe-preside nitong impeachment trial. So, kasi 'di ba si Senator Judge Alan Cayetano at kasama na rin si Senator Judge Pia Cayetano, pinipilit nila or sinasabi nila na ang dapat mag-preside nitong impeachment ay ang Senate President. Pero after nung suspension, biglang naging presiding officer si Senator Judge Chis Escudero. Ano ba talaga ang sinasabi ng konstitusyon dito, Attorney? And is this a lawful act or may nilabag silang rules? It is a lawful act, no? Kasi sa ligang batas natin, ang nakasulat doon, ang nakasaad doon is ang presiding officer ng impeachment trial, kapag ang na-impeach na official ay ang Pangulo, ang presiding officer dapat ay yung Chief Justice ng Korte Suprema. So, yun lang ang nakalagay sa ating saligang batas. Wala nang ibang sinasabi ang ating saligang batas kung sino nga ba dapat ang presiding officer. No? Absolutely silent, except when the impeached official on trial is the president. Ang sinasabi, ang presiding officer dapat ay yung Chief Justice. So, ang ibig sabihin nito, pwedeng mamili ang mga senador kung sino ang gusto nilang maging presiding officer. No? Now, traditionally, based doon sa nangyari doon sa previous impeachment trials, lalong-lalo na the most recent one, yung impeachment trial ni Chief Justice Corona, ang umupo na presiding officer ay yung Senate President. Now, in this particular impeachment trial, pinalitan nila yung presiding officer. Pwede nila gawin yon. That is not unlawful. That is not unconstitutional. Pero Attorney, ano tong sinasite ni Senator Judge Alan Cayetano, yung Munsod and Davide?
during the opening of the impeachment trial kasi nakasaad doon na yun yung naging reference nila na dapat Senate President lang. I think kung tama yung pagkakaunawa ko dun sa sinasabi mo, yung binanggit ni Senator Cayetano is kung ano yung pinag-usapan ng mga constitutional drafters natin. No? But ang kabig doon kasi is wala namang kasing sinasabing malinaw yung ating saligang batas. No? So, kung ano yung pinag-usapan ng mga constitutional drafters natin, that is only persuasive. No? That is not the ruling. Because ang saligang batas natin is silent. In other words, yung ginawa ng mga senador na namili sila ng presiding officer na bukod or iba sa sa Senate President, that is not prohibited by the Constitution because the Constitution is silent on that matter. No? So, yung sinasabi niyang debate nung Constitutional Commission noong 1986, that is only persuasive. That is not the binding doctrine. So kumbaga ano lang to, attorney, please correct me if I'm wrong, no. Ito nga pinagbabasihan ni Senator Judge Alan Cayetano is just kumbaga ito lang yung napag-usapan na pagkasunduan, tama ba? Nung mga panahon na yon. Oo, tama ka, no? Nung sinusulat nila tong provision na to on the presiding officer, ito yung mga pinag-iisipan nila, pinagdidebatihan nila. Right? But ultimately, nung sinulat na nila yung saligang batas, wala silang nilagay na patakaran, no? Kaya nga silent on the issue. So that means may puwang na i-interpret ng mga senador kung ano yung ibig sabihin ng silence na yon. At sa kanila na naisip nila na pwede itong pagkakataon na to na maghalal sila ng ibang presiding officer bukod dun sa Senate President. Ayun. So malinaw no na walang nilabag when it comes to the Constitution itong yung pagpili ng presiding officer. Ngayon attorney, patungkol naman doon sa number of votes to convict na 2/3 ng Senado. 24 pa rin ang senador according to presiding officer Cheese Escudero at sinabi niya to convict ang kailangan ay yung 2/3 which is 16 senators para makonvict. Ito ba ay ayon pa rin sa Constitution despite Senator Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada currently detained, not to mention the absence of Senator Bato de la Rosa? Yes, no, kasi ang nakalagay sa ating saligang batas, conviction by vote of 2/3 of all members of the Senate. Right? So yung salitang all members yung critical dito. Ang saligang batas sinasabi rin ay ang members ng Senado ay 24. So kapag babasahin mo ng literal yung ating saligang batas which is called verbal legis, kung ikay nagpapa-impress, verbal legis, ang ibig sabihin nun, yung all members ay all of 24 members. No? So what is 2/3 of 24? That is 16. So kung pagbabatayan natin kung ano yung actual na nakasulat sa ating saligang batas, ang voting threshold for conviction ay 16. Because 2/3 of all members is 2/3 of 24 members. So tama si Senator si Presiding Officer Escudero sa kanyang ruling, at tama rin naman yung sinasabi ng ibang senator judges like Senator Lacson, Senate President Gatchalian,
and Senator Cayetano na 16 is the voting threshold for conviction. So ibig sabihin na attorney, hindi ang pagkaka-detain nito ni Senator Marcoleta, Senator Jinggoy at ang pagiging missing in action ni Senator Bato, it doesn't waive their right or hindi ito wini-waive yung pagiging senador nila, tama? At least in counting, no? Counting yung 2/3 of all members. Hindi apektado yung kanilang hindi nakakaapekto yung kanilang pagkulong at yung pagtago sa batas, no? So kahit na ba hindi sila nakaka-attend ng hearing, kahit na ba hindi sila nakaka-participate dun sa mga trial, ang pagbilang pa rin nung voting threshold ay 24. Ayun. So ito, since we are talking about Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, attorney, pinoint out din ni Senator Judge Alan Cayetano or nag-propose siya na baka they can coordinate with the Sandigan Bayan na payagan itong sila Senator Marcoleta at Senator Jinggoy na dumalo doon sa impeachment trial because according to him, and I quote, their case could still be dismissed or they might be granted bail. Ano ang take nyo o opinion nyo dito, Attorney Yusinko? Well, naiintindihan ko yung sinasabi ni Senator Cayetano. Pero ang kabig ko doon, yung counter-argument ko doon is kapag ginawa nila yon, kapag ginawa ng Senado yon, ang ibig sabihin nun ay hinihiling nila sa Sandigan Bayan na bigyan ng special treatment yung dalawang senador. Right? Kasi lahat ng mga persons of deprived of liberty, yung mga nakakulong na mga kababayan natin, hindi naman sila pwedeng lumaya para magtrabaho. And Diba? even to vote. Di ba? Correct. Kapag sila nakapiit na, hindi na sila pwedeng lumabas sa kulungan nila for whatever reason, right? So, yun ang counter argument ko doon na bakit yung dalawang senador ay bibigyan ng special treatment. Correct. Hindi naman yata makatarungan yon. So, kasi right now, detention prisoner sila, nakakulong sila, nakapiit sila. Dapat katulad din sila ng mga kababayan natin na nakakulong Ang at ordinaryong nakapiit. tao na nakakulong o nasa loob ng rehas. Hindi ba? Correct, Diba? correct. Tama, So, diba? so ibig sabihin So, yun, go ahead, attorney. yun ang kabig ko doon sa ganung panukala. No? Of course, Kiko, iba naman kung nakapiyansa sila. Right? Kung nakapiyansa sila, nakalaya sila, then of course they can attend the hearing. So that's not a problem. Okay. Ang sinasabi natin, kung nakapiit sila, hindi dapat sila bigyan ng special treatment. So you mean to say, attorney, no, kapag ginawa nila to while these two senators na nakadetain it would highly affect the integrity of the Senate. Hindi lang yung Senado, Kiko, pati yung Sandigan Bayan, kung payagan ng Sandigan Bayan yon. Correct, Right? correct. Kasi diba, inalaw nila. Hindi, di ba? Bakit nila pinayagan yon? Di ibig sabihin, dapat payagan lahat. Correct. Kumbaga Lahat ng lumalabas mga may nakakulong. kumbaga may pinapanigan lang sila. Yun yung lalabas dito, tama, attorney? Hindi ba? Di ba ganun ang lalabas doon, Kiko? Correct, Diba? correct. So kung papayagan ng korte na makalaya yung dalawang senador para makapag-attend ng hearing, then dapat yung mga ibang nakakulong din na kababayan natin, Correct. kung magpaalam sila, dapat payagan din sila. Correct. Right? So, hindi lang yung Senado ang maapektuhan dito sa ganitong klaseng panukala, pati yung Sandigan Bayan. Baka mabawasan yung integridad nila.
Now, attorney, itong isa pang pinoint out ni Senator Judge Alan Cayetano, yung voting na sinabi niya, if they do not attend at all and cannot vote, then their non-vote will be equal to an acquittal. Hindi ba pabor to sa depensa kapag nangyari yun? Attorney, is it legal? Well, yun ang practical effect. Right? Di ba, Kiko? Kasi sabi sabi natin kanina, ang voting threshold for conviction, 16. Right? So, dapat ang bumoto ng conviction, 16. Correct. So, kung siyam, walang boto, kahit 15 ang bumoto for conviction, kulang pa din. Correct. Right? So, yung tatlo, yung absent, dahil hindi sila bumoto, hindi sila makakaboto ng conviction. So, that means parang acquittal din ang nangyari, ang boto nila. So, practically speaking, yung mga hindi buboto na senador, for one reason or another, that is a vote for acquittal. O pabor kay Vice President Duterte. Kasi ang sabi natin nga, 'di ba, para magkaroon ng conviction, kailangan 16 na boto. 2/3. 2/3. Kung hindi maabot 'yon, hindi pwedeng magkaroon ng conviction. So kung sakaling ganon, attorney, na halimbawa nga converted or equal to yung kanilang non-vote ay magiging acquittal. Hindi ba magiging kumbaga conflict let's say for example, malakas talaga yung ebidensya ng prosecution. Then dahil lang doon biglang magiging acquitted si VP Sara. Well, that's a fair point, Kiko, no? That's a very legitimate question to ask, right? Pero ang makakasagot lang doon ay yung Korte Suprema. Kapag may nag-akyat sa Korte Suprema nung issue regarding the voting threshold for conviction. No? Kasi hanggat ang voting threshold ay 16, yung mga posibilidad na pinag-uusapan mo na hindi boboto and therefore magiging acquittal din yon, ganun talaga ang magiging epekto kasi ang voting threshold nga ay 16. Kung hindi maabot yung 16 for one reason or another, kung absent yung iba, hindi makaboto yung iba, so hindi naaabot yung 16, then wala tayong conviction. Kung hindi conviction, di acquittal, di ba? Ganun ang epekto nun eh. Correct. So, yung tanong mo, that is a legitimate question to ask, but the only answer that can be given to you is, right now, ganun ang mangyayari. Unless, merong mag-akyat sa Korte Suprema ng issue on the voting threshold for conviction at baguhin ng Korte Suprema yung interpretation ng 2/3 of all members. Correct. Right now, dahil wala naman nag-aakyat sa Korte Suprema, ang nananaig na rule ay yun nga, 16 ang voting threshold for conviction. Correct. Now, attorney, dako naman tayo dun sa ikalawang araw ng impeachment trial kung saan dito unang humarap yung witness ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. At dito, mainit na pinagtalakayan nila yung photocopies ng digital evidence na mariing tinututulan ng depensa because they're saying it is merely photocopies. Lalo na si Attorney Carlo Narvasa. Pero merong ruling ang Korte Suprema pagdating sa mga printout as evidence. Pwede ba natin, for the sake of our listeners, Attorney, pwede ba natin i-explain ano tong ruling na tinatanggap ng Korte Suprema pagdating sa photocopies ng digital evidence? So,
ang pinag-uusapan natin dito ay rules of evidence. No? Ito ay ginagamit sa korte, sa regular court, no? Court of law. Ang sinasabi kasi ng rules of evidence, ang admissible or acceptable documentary evidence ay original. Okay. Original. Kapag ito'y kopya lang o photocopy, para matanggap, para ma-admit yung photocopy, it has to be a genuine and accurate representation of the original. So, yun yung qualifier, no? Pwedeng tanggapin as evidence ang isang photocopy, pero dapat yung photocopy totoo at 100% copy ng original. Yun yung trabaho ngayon ng prosecution, na patunayan that this digital evidence is accurate ng original. Yes, yun ang papel ni Kalilong. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Kalilong na ako nga kumopya eh. Kaya sinasabi ko na accurate 'yon. So yun ang yung sinasabi nating rules of evidence concerning original documents and photocopies of the original documents. Ang critical doon is pwede yung photocopy provided that it is a faithful reproduction of the original. Yun. Ngayon, mainit din na pinag-usapan na sa pangalawang araw ng impeachment yung video ni Vice President Sara Duterte na nagbanta di umano sa buhay ng presidente, First Lady at former House Speaker. Ngayon, merong isang tanong si Senator Judge Risa Hontiveros na inagrihan o sinang-ayunan ni Attorney Sal Panelo. Yung tanong na ni Senator Judge Hontiveros na how the evidence is material to the allegations, kasi hindi naman daw napatunayan na kumausap si VP Sara ng assassin. And nung tinanong to ni Risa Hontiveros, Senator Judge Risa Hontiveros, sinabi kagad ni Presiding Officer Chis Escudero na sinecond demotion ni Senator Judge Pia Cayetano na ano na to kumbaga it will lead to the closure of the case, na parang magko-closing statement ka na pag sinagot yung tanong na yon. Pero sabi ni Attorney Sal Panelo, valid yung question. Anong thoughts nyo doon na attorney? So, paliwanag ko ng mabuti, Kiko, no? So, yung iniisip ni Senator Ontiveros, di ba, tinatanong niya yung regarding the materiality. No? Yes. Tama yun. Ganun talaga ang dapat iniisip nila. Kasi, ang trabaho ng Senator Judge ay examinin at evaluate yung evidence na nilalatag sa harap nila. So, ang question nila is the evidence clear and convincing to support a decision of conviction? No? So, that is, yung iniisip niya ay tama kasi akma yun dun sa trabaho nila. Ang mali ni Senator Ontiveros ay tinanong niya, binigkas niya yung iniisip niya. Hindi niya pwede gawin yon. Okay. Kasi ang ginagawa niya nung binigkas niya yon, tila binibigyan niya ng signal yung pinagtatanungan niya na dapat magpresenta sila ng ebidensya na gusto niya. Right? Hindi niya pwede gawin yon. Kasi ang isang hukom
Iko, ang isang senator judge, Mm-mm. ulitin ko lang, no? Ang trabaho ng senator judge ay makinig, obserbahan yung mga ebidensya na nilalatag ng prosecution at ng respondent, yung mga dokumento, yung mga testigo, and then evaluate and then make a decision kung conviction nga ba or acquittal. Correct. Hindi trabaho ng senator judge na maghanap ng ebidensya. Mm. Right? Hindi niya trabaho 'yun. Mm-mm. Kumbaga, So, ang pinakatrabaho ginawa ng ni- senator judge, attorney, sorry, just to clarify, no, ang trabaho ng isang senator judge, based on my understanding, is pag-aralan lahat ng ebidensya at argument na ipinipresenta ng prosecution at respondent. Correct. And then make a decision kung acquittal or conviction. Hindi niya trabaho, hindi niya pwede gawin yung maghanap ng ebidensya, tanungin yung mga abogado kung kung may ebidensya ba sila. Correct. Kumbaga, tanungin yung abogado, ano ba ang argumento? Hindi pwede yun. Hindi niya trabaho yun. Correct. So, yun ang mali na ginawa ni Senator Ontiveros. Pero, tama yung iniisip niya. Ang mali, tinatanong niya, binigkas niya yung iniisip niya. Correct. So, hindi siya dapat tanungin, pero dapat ganun mag-isip. Yun yung ating... Correct. Tama ka, 100%. Correct. Oo. Ito, isa din sa mainit na pinag-uusapan ngayon na attorney, yung authenticity ng video ni Vice President Sara, na yun nga, di umano nagbanta siya. At naglabas dito ng pahayag, no, yung si attorney Harry Roque sa kanyang Facebook page. Sinabi niya na hindi pwede si Kalilong ang mag-authenticate, kundi siya or the 42 participants ng press briefing ng video na yon. Anong masasabi niyo ron, attorney? Tama ba na hindi pwede si Kalilong ang mag-authenticate? Hindi, no? Kasi yung pinag-uusapan ni Attorney Roque ay yung private video dapat. Kung natatandaan mo pa, Kiko, baka hindi mo natatandaan. Meron tayong mga camera dati, di ba, na handheld camera, tapos nagvi-video ka. So, yung sinasabi ni Attorney Roque, kung sino yung nagvi-video, siya yung mag-authenticate. Siya lang ang pwede mag-authenticate. Pero kasi yung nangyari dito sa sitwasyon na to, in-upload yung video sa social media. Right? So, hindi na to private video. This is already a public video. Kasi kumalat na sa social media. Therefore, ang maaaring mag-authenticate nun ay yung isang katulad mismo ni Agent Kalilong na expert. Right? Na katulad nung narinig natin sa kanya na hindi AI yon. Correct. Ito ay genuine. So, magkaiba yung sinasabi ni Attorney Roque na rule doon sa nangyari sa totoong buhay. Yung sinasabi ni Attorney Roque, yun yung panahon na handheld camera pa at private video. Pero in this situation, na yung video, actually, hindi nga video yun, di ba? It was a broadcast. Yes. Right? It was a public broadcast on social media. Yes. So, definitely, isang taong katulad ni Agent Kalilong can authenticate kung yung napapanood natin dun sa broadcast na yon on social media ay authentic ba o hindi. Yun na. So punta naman tayo, attorney, sa cross-examination na ginawa ng depensa kay Kalilong, kung saan tinanong niya kung bakit nagkaroon ng investigasyon
At ang NBI gayong wala naman daw isinampang kaso o reklamo ang Pangulo, ang First Lady o ang ating former House Speaker. At ang naging tugon ni Kalilong dito ay yung term na motu proprio. Can we explain? For sure, marami ang sa mga nakikinig o nanonood nitong ating impeachment trial. Bago sa pandinig itong motu proprio, ano ba ang ibig sabihin nito, attorney? At kanino ba iginagawad itong motu proprio na ito? Well, ang ibig sabihin lang nung term na yon, Kiko, is on your own initiative. In other words, kumilos ka on your own initiative. Walang nag-utos sa'yo. Which is tama in this particular instance. Kasi meron siyang, yung NBI, meron na panood na video ng isang tao na tinatangkang patayin ang Pangulo. Right? Correct. So, tama lang na mag-imbestiga siya. Right? Kasi authority may sila. nagtangka sa buhay mo. Di ba? Correct. So, mas hindi tama yung maghihintay pa sila ng complainant. Tama. So, NBI ka, law enforcer ka, pati police, law enforcer, napanood mo, kahit hindi mo naisipin na si Vice President Duterte yon, tao, sinabi niya sa video, papatayin niya yung Pangulo, it's only right na imbestigahan mo. Whether or not may mag-complain o may mag-utos pa, it is your job to investigate kasi presidente yung tinatangkaan ng isang tao. Yun So nung sumagot si Kalilong nung yun nga nung motu proprio, kagad siyang tinanong ni Attorney Narvasa na, do you understand what you just said? At mariing tinutulan to o nag-react kagad dito yung prosecution. Is that a objectionable act? Yung pagtatanong ni Attorney Narvasa that na, do you understand what you just said? Oo, kasi badgering the witness ang tawag doon, no? Yung sa salitang kalye pa, binabastos mo yung testigo. Which hindi pwede gawin. Hindi pwede gawin ng mga abogado yon sa courtroom, no? Sa korte, ang guidelines, ang rules is kailangan galangin mo yung mga testigo. Hindi sila pwede bastusin, hindi sila pwedeng lokohin, no? So hindi sila pwedeng maliitin. Correct. So tama yung objection na yon na parang badgering the witness ang tawag doon. Ito huling katanungan na bago tayo magtapos, attorney. Nabanggit din ito nabanggit doon sa press briefing ng defense lawyer ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, yung tungkol sa nais ng prosecution na gawin testigo ang bise mismo. Hindi ba yon paglabag yon sa karapatan ni VP Sara dahil may tinatawag tayong yung self-incrimination? That's correct, no? So hindi siya pwedeng tawagin ng testigo kasi siya nga yung respondent. Because of that, yung Bill of Rights natin, yung Constitution natin, pinagbabawal ang isang akusado or respondent to be a witness against himself or herself, no? So hindi pwede yon kasi kung tatawagin siya na testigo ng prosecution, that means she will be forced to testify against herself, which is not allowed by our Constitution. So hindi pwede yung tawagin siya bilang isang testigo laban sa sarili niya. Correct. Anyway, maraming salamat Attorney Michael Yusinko, ang ating constitutional analyst sa pagbibigay linaw no dito sa nangyayari na impeachment trial. But Attorney Michael, Attorney Yusinko, do you have any general assessment sa mga nakalipas na 3 araw na impeachment? Do you have
any thoughts about it at ano yung sa tingin mo yung mga dapat pang abangan ng ating mga taga-subaybay? Well, Kiko, ang overall impression ko or kumbaga ang pakiramdam ko ay disappointment, no? Kasi ang dami masyadong mga nangyayari na hindi naman dapat mangyari. No? So, we are wasting a lot of time on yung strict adherence to the rules of evidence, yung nakikita mo, objection, mga ganyan. Yes. Also, we are wasting a lot of time sa mga theatrics, no? Yung mga palabas, yung mga patawa, yung mga forma, ganon, ng lahat naman, ng senator judges, ng mga abogado, no? So, in that sense, it's disappointing, no? And, ang dapat natin bantayan ay, ang tanong is, culpable violation ba ng Constitution yung pagtangka na nangyari sa buhay ng Pangulo at ng pamilya niya? That's essentially the question, eh. It is threatening the life of President Marcos and his family a culpable violation of the Constitution. Kasi impeachment tayo, eh. Wala naman tayo hindi naman natin pinag-uusapan dito crime, eh. Correct. 'Di ba? Kasi hindi naman to criminal proceedings, eh. Correct. This is impeachment. So, ang tanong natin, sa isip natin dapat, yung nangyari na pagtatangka, na napanood natin lahat, is that a culpable violation of the Constitution, and therefore dapat matanggal sa pwesto si Vice President Duterte for doing it. Correct. Anyway, Attorney Michael Yusinko, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa amin sa araw na ito. At sa lahat ng mga ka-vibe natin na napakinig, no, or kung kayo ay may mga katanungan, nako, marami pa tayong itatanong, marami pa tayong malalaman tungkol dito sa impeachment trial. Anyway, sa mga susunod na araw, manatili kayong nakatutok, mga ka-vibes, dito sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes. Napakinggan nyo ngayon si Kiko Barako, kasama natin sa kabilang linya si Attorney Michael Yusinko. Maraming salamat, magandang hapon mga ka-vibes.